bukod sa 1 million, bukod sa healthy body. Siguro yung pinakamahalaga rito is yung ano to, Punta tayong compound. Ito-document ko ngayon yung aking progress sa pag-workout kasama Team Payaman. Ang program ko ngayon ay leg. Yan yung pinakayo ko kasi sobrang nakakapagod yan. Tsaka genetically, mali talaga yung legs ko eh. So, hirap ako siya palakihin. Huwag natin kakalimutan ng leg day kasi mahirap maging chicken fit. Yung itsura natin, malaki yung upper body pero maliit yung lower. Yan, syempre, sobrang saya ko nun. Actually, lagi ko sinasabi kay Boss Kong na ang laking tulong nito nung ginawa niyang fitness challenge. Kasi ang dami niyang viewers, di ba? Team Payaman, Kong TV, sobrang daming naniniwala at sumusuporta sa grupo na yan. So, sobrang galak ng puso ko kasi ang daming magbe-benefit dito. Ang daming may inspire, ang daming sasabay doon sa workout routine nila. Actually, nakikita ko yung mga comment doon sa comment section ng mga video ni Bossing na talagang sumasabay sila every day. Nagbabawas sila ng timbang. Meron ako nakita doon, 102 kilo. Tapos naging 99 na lang. So malaking progress yun. Ilang linggo pa lang sila nagko-content. So I'm very happy as a doctor kasi malaking promotion to ng health for everyone. CEO pala, pinakamalakas mag-gym sa Team Payaman. Ako yung pinakamalakas. Nag-iisa. Kasama yung emotional workout. Yeah, kasama emotional workout yan. Kailangan lahat kasali yan. Spiritual, emotional, and physical. Brace mag-isip Ako yata kagabi, hello na. Pag-gising ko, gym na naman. Ano gusto niyong gawin sa akin? Ilaban sa mga MMA? Ito yung goal kong katawan eh. Yummy! Yummy! Hindi ba yaki? Angat na angat yung utong ko. Ikaw, mag-gym ka naman. Panay ka pa-release ng pa-release, di ka naman nagbubuot. Par, gumagana yung shabu. Okay na ako doon. May residue pa. Alam nyo po ba na malaki ang matitipid nyo sa pera kapag nag-i-start na po kayo ng inyong fitness journey today? Bakit? Kasi meron akong mga pangit na laboratory ko. Elevated yung mga liver enzymes ko kasi medyo matao ako sa mga matatamis tsaka mga mamanting ang pagkain before. So, tapos meron din kaming family history ng high blood tsaka diabetes. So, naisip ko kung magsisimula na ako ngayon na maging fit, isa yun sa mga ways para hindi ka magkaroon ng comorbidities. So, kung sisimulan ko today and pag tinuloy-tuloy ko, makakaiwas ako na bumili ng mga maintenance na gamot. Mahal yun, yung mga maintenance na gamot. And kapag sinabi nating maintenance, panghabang buhay na yan. So, ang laki ng natitipid ko. Kumbaga, futuristic yung iniisip ko. Wala pa akong mga sakit ngayon, pero pine-prevent ko na magkaroon. So, ganun din po sana yung mga thinking natin. Aside sa becoming healthy, nakakatulong yan para sa ating financial freedom sa future. Si Keng pala guys, inspirasyon ko sa pag-gym. Ito, wala yung katawan sa akin. So, every time mag-workout, start with warm up muna, tsaka stretching para yung blood flow maganda. Tama, Coach? Nangula. Sabi ni King. Nagbubuhat. Mamaya gumanon. Parang di mapagod eh. Sabi siguro, Coach, ang gaan naman ito. Pagmatawa pa naman ito, wala lang tuloy-tuloy na. Also, kung napapansin nyo din sa video na yan, sa mga exercise namin nila King, sobrang ang saya namin tingnan. Kaunting joke lang, kaunting biro lang, tawa agad. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kapag tayo nag-exercise regularly, tumataas yung levels ng endorphins natin. Lagi ko naman sinasabi sa mga Facebook tsaka sa mga short videos ko, di ba? Yung endorphins, yan yung tinatawag na happy hormone. So, kapag regular yung exercise natin, ang taas-taas ng endorphins natin. So, sa mga simpleng jokes lang, tawa na agad tayo ng tawa. And remember, kapag lagi tayong tumatawa, mas bumabata tayo tingnan. So, ako, ganun din yung mga iniisip kong benefits nitong exercise. Of course, napakahirap kasi simulan nito. Kailangan lagyan ng time, effort, and a little of money. Pero isipin natin yung mga benefits. Okay, cool down na. 2. Yan. Tatlo pa. 2. Actually, yung ginagawa namin dito nila, Keng, medyo intensive na talaga yan kasi kita niyo yung mukha ko, di ba? Sobrang hirap na hirap. Ngayon, baka meron nagtatanong, kailangan ba ganyan level of exercise para makuha natin yung mga benepisyo? Hindi naman kailangan ganyan kabigat, lalo na kung meron kayong mga ibang problema or mga ibang sakit or medyo may edad na kayo. Actually, yung nire-recommenda ng CDC, at least 150 minutes of exercise every week. Yun lang, mabuo mo lang yung 150 minutes na yon within the span of 7 days. So, sabi natin 30
minutes for 5 days, di ba? Monday to Friday, maglaan ka lang ng 30 minutes of exercise. Itong mga pag-lift ng weights, ito yung mga lunges na ginagawa namin dyan, hindi naman kailangan ganyan. Kailangan lang natin gumalaw ng marami at umupo ng mas onte. So, move more, sit less. So, pwede tayo mag-walking, pwede tayo mag-bike, papuntang trabaho, okay? Pwede tayo mag-jogging ng onte, brisk walking, mga ganun. Suko na ako. Ito yung nag-aamon sa atin ng boxing. Ito guys, gusto ko lang yakapin si Doc Alvin. Ito. Kaya puro yakap. Sige, yakapin mo. Kaso may issue ako. Yung trust issue ko na naman, bumabalik na naman. Tignan mo yung ano ko, 15 tsaka 12.5. Hindi yata magkaiba yun. Parang mali yata yun. Dinadaya ka, boss? Dinadaya ka, BK. Parang lalakas yung kanan ko. Kanan lang malakas. Ayoko na. Meron akong friend, actually friend tsaka mga patients nagtatanong na to. Doc, ano ibig sabihin ng silent killer? Kapag sinabi natin silent killer, yan yung mga heart attack, yan yung mga stroke, nawawalan ng malay, tapos within several days or several weeks, namamatay na sila, pumapano na sila. Nangyayari yan kasi meron tayong mga sakit sa puso, meron tayong mga uncontrolled na hypertension, diabetes. Ngayon, napakarami pong pag-aaral ang nagpapatunay na kapag tayo ay nag-engage sa mga physical activities na regular, yung mga regular po talaga, bumababa yung mga chance natin na magkaroon ng mga gantong sakit. So, mas nagiging less yung chance na magkaroon tayo ng mga silent killers. So, bumababa yung mortality natin. Kapag sinabi nating mortality, ito yung tsansa na ma-deads po tayo ng maaga or batang edad. Okay, now you're in Doc's vlog. What can you say anything related to the medical field? I know in the medical field. Ano? What? Medical. Medical. Kapag nagkakalagnat ako. English. Hindi ko alam. Fever. Fever. Every time I got fever and my mom put the towel here in my forehead. Yup, yun lang. Medical naman, medical related. Pero nakakatulong po yun, no? Kasi nakakababa siya ng temperature ng katawan. Dapat alam pa rin natin kung anong source ng lagnat. Usually infection yan, viral or bacterial. Yung mga lagi nilalagnat dyan, mga edad ko, iwasan yung Mukhang malakas si Genggeng, ha? Mukhang kakatapos lang, ha? So ito yung next exercise, ang tawag dito ay hip thrust. Pampahaba na. Pampatambok na. The hip thrust para sa glutes. Pwet lang kasi. Oo. Pwet lang kasi yung tinutukoy ko. Ako pala yung... It's ka na betlog. Si King? Inspirasyon ko talaga si King. Athlete, no? Athlete. So yan, para sa akin, as a doctor, yan yung mga tunay na benepisyo or tunay na premyo ng Team Payaman sa ginagawa nilang challenge na to. Of course, makakatipid. So, kapag nakatipid ka, more money, mas matagal kang mabubuhay, iwas sa mga sakit, at yung brain mo, gaganda yung function. Yung overall mong pagkatao, gaganda. Actually, walang tapon eh. Ang siguro, pinaka-disadvantage lang talaga, mag-effort ka, tsaka maglalaan ka ng onting oras. Pero sobrang laki pa rin ng benefit kumpara dun sa mga disadvantages. So, isipin natin yung benefit na makukuha natin. Ngayon, tinanong ko si Boss Kong kung ano sa tingin niya yung tunay na makukuha nila sa challenge na to. Ito yung tanong ko lang, boss. Di ba nagkakaroon kayo ngayon ng Team Payaman Fitness Challenge? Ano sa tingin mo yung tunay na makukuha ng Team Payaman sa challenge na to? Tunay na makukuha ng Team Payaman sa challenge na to. Bukod sa 1 million, bukod sa healthy body. Siguro yung pinakamahalaga rito is yung Doc, yung disiplina. Kasi isa yun sa bagay na magiging rason bakit ka magtutuloy-tuloy gawin. And yung 1 million naman talaga parang lang yan parang motivation sa simula. No. Pero hindi kasi araw-araw may motivation Kumbaga hindi araw-araw nandito yung motivation natin. So, ang tinatanim
namin dito, kami buong grupo, is maitanim namin yung disiplina na for 30 days try natin. And then, sana eventually, masanay tayo and maging routine natin siya, maging habit natin siya. No? Kasi diba, it takes 21 days to build a habit. Yun lang siya. Sa simula, motivation lang lahat. Pero sana nag-develop na into discipline. With that, congratulations kung sino man naman nanalo sa Team Payaman. And kayo, kung sa mga nakakapanood nito, kung naisip nyo na mag-start today, congratulations pa rin. Kung bukas, okay lang, congratulations kasi naisip nyo. And kung dati na kayo nag-fitness journey and ibabalik nyo, congratulations pa rin. Kung meron kang gustong-gustong bagay na hindi ka pa nagkakaroon, dapat gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. 2 minutes! Bigay na po ang isa mga kaibigan.